Mga kabukid, what's up? Dito naman tayo sa ating kapispanan. Bali, yun, nag-extend ako ng pispan natin. Itong dating palayan, tubigan, ginawa ko ng pispan mga kabukid kasi walang kita sa palay. Bali, nahiram ko to, backhoe ang ginamit para mapadali. Bali itong pinahuhukayan ko mga kabukid siguro 3,000 to 3,500 square meter mula rin sa may pilapil na yun. Makikita yung pilapil na yun, hangganan yun lang muna kasi dun sa may parting baba baka bahain yun. Bali ang gagawin ko rito, bawat tambak is mga 4 meters mga kabukid. Kailangan yung mga nag-harvest mas nakakulong-kulong o kayang dumaan ng elk o tricycle para nakakaikot sila, hindi sila mahirapang magkakot ng tilapia papunta ron sa dati nating pispan. Bali yung pisa nila rito sa may likod ng third pond natin. Kasi sa totoo lang, alam ganong kita sa sa palay. Bukod sa mababa na ang presyo ng palay natin, mahirap pa. Kumbaga, napakahirap magtubigan. Okay sana kung maganda ang presyo ng palay natin. Ito magaan-gaan, tilapia, papakain ka lang, maglilinis ka lang ng tambak, may grass cutter ka, napakadali lang mga kabukid. Ayan. Napakadali kung ganyan lang ang gagawin. Kaysa mag-araro ka, suyod, tapos pala, napakahirap. Kaya lang, medyo magastos nga lang, pero palagay ko ganun din o mas makakatipid pa. Siguro ito, mga 2 to 3 days tapos na to mga kabukid. Kung bako itong ginagamit natin. So mamaya titignan natin kung ano ng development. Makikita nyo mga kabukid, meron na akong PVC. Huwag kayong kukuha ng PVC kulay itim, dapat yung kulay orange. Yan, matibay yan. Maski ulan at arawin yan, hindi kumikibal. Ayan. Bali dito, gagawa na tayo ng drainage dito mga kabukid. Yung outlet ng tubig natin. Dulo-dulo, kabilaan yan, pati ron. May dulo ron. Para pag nagpaiga ka, nagpatuyo ka, madali na lang. Kailangan ang outlet natin mas mababa kumpara dito sa pinaka-flooring natin. Taas lang ng level ng tubig natin is 1 meter to 1.2 lang, okay na yun mga kabukid. Ito, susunod. Kailangan pinakikiramdaman ko kasi ito, gawa ng mababa mga kabukid. Inaabot ng tubig dito pagka nagdire-diretso ang ulan. Kasi ilog na rin sa parting yun. Ayan. Pwede natin ipantay yung tambak doon sa taas ng third pond natin, yung tambak ng third pond natin, pwede natin ipantay hanggat may pagkukunan dito sa gitna. Kasi kung tao-tao itong gagawin, araro, suyod pala, baka ilang buwan bago gawin yan o ilang linggo mga kabukid, depende pa sa dami nila. Ganyan ang gagawin nila mga kabukid, paikot. Pag nakumpleto na yung tambak, ang gitna nito is magiging isla. Bawat gilid lang ang may hukay mga kabukid. So mamaya titignan natin mga kabukid kasi pakakainin ko sila. Magluluto muna ako, tanghalian. Tapos bibili na rin ako ng kurudo para sa gagamitin nila. Tingnan natin kung gaano nakalaki na gawa nila mga kabukid. So watch lang tayo dyan. Kalahating araw mga kabukid, halos nakalahati nyo. Mayari kalahating araw lang. Doon na sa gitna. Kalahating paikot na lang at tapos na. Mabitin man siguro mga 1 o 2 oras lang para matampihan pa tong third pond natin. Third pond. Tingnan natin dun. Bali ito na yung nahukayan mga kabukid. Bali ito lang sa gilid na may mga hukay. Bali ito magiging isla. Malalap yan
pag nag-harvest ka, ang mga isda pupunta lang dito sa may malalim na to, itong nahukayan. Kaya mag-iipon-ipon na sila dyan. Tapos andun yung drainage, mas malalim naman doon sa kabila, kaya kaya niyang simutin yung tubig pag nagpatuyo. Bilis, bakit? Tapos iyan rin natin mga kabukid magkano nagastos natin dito sa pagpapahukay na to, para alam nyo, may idea kayo kung magkano i-prepare nyo yung pera o puhunan para sa pag-prepare ng fish pond nyo. Ayan, balik kayo, kwentahin natin lahat yung gastos. Yan yung lapad niyan, yung ibabaw niyan, pwedeng makaikot ang elf o 4 wheels dyan. Papatagin ko pa yan para mawala yung mga bukol-bukol na. Bali pag ganito lang mga kabukid, maikling net lang o sayot ang mga gamit nyo rito, mga ilang di pa lang yan, oh. Siguro mga 6 meters lang yan. Oh, ipon yung mga tilapia dyan, madali lang mag-harvest. Pipito, pansin nyo mga kabukid, itong mga fish pond natin, mataas kasi itong parting to. Ayan, oh. Kaya ang magiging tubig na natin siguro dito mga 1.2 meters, mga hanggang dito lang. Ayan, oh. So yan lang ang level, mas mataas dito, mas mababa rito, at kasi malalim itong parting to. Yun, bali malapit na sa rito mga kabukid, oh. Oh. Tapos itong isang hilera na lang, tapos medyo dadasikin pa niya yan bukas. Parang idudusog niyang ganun, saka dadasikin na sa ibabaw. Second day mga kabukid ng bako natin, pagpapagawa ng fish pond natin. Medyo lustak kung matubig, kaya medyo lumuslus, pero ayusin niya yung mamaya. Ayun, lalagay na namin yung outlet ng PVC. Bali dalawang outlet natin mga kabukid, isa rito, ayun, saka dun sa dulo para madaling pag nagpatuyo-tuyo, madaling maigahan. Mamumulot na lang ng tilapia para hindi na rin tayo gagamit ng makina panghigop. Kailangan mababa ang PVC natin, mas mababa pa sa flooring, kaya ginagawa niya ng kanal papunta rito sa mas mababa pa. Para yung tubig dun maluslusan, ano. Outlet number 1 mga kabukid, yan. Ito yung outlet natin. Yung pangalawa nandun, yung kayang kanina. Yun, pwedeng dugtungan yun, pwede natin nilagyan ng T, tapos pag ganun siya mga kabukid, pwedeng kontrolan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, outlet.
Bali din siya kumukuha. Yun, para palambak na sa outlet. Outlet number 2 mga kabukid, dito naman oh. Kumukuha lang siya ng pantabon dito. Nakatalan na rin. Two days mga kabukid, nayari itong ating pagbabako. Yun, di pala ako operator ng bako mga kabukid. Yun, bali ang nagastos ko rito is nakakola ako 93 liters na crudo, and then nagbigay ako ng 1.5 sa operator, 2 araw. Tapos bumili ako ng nakaubos tayo ng 6 na PVC sa outlet. Tigda dalawa doon sa outlet, 2 outlet natin. Ito, ayan, outlet number 1, outlet number 2 nandun sa may kanto, hindi ko pa naiaabang iba. Ayun. Tapos naglagay na rin tayo ng pamasukan dito mga kabukid, kasi dito yung main lining natin. Yun. Pero kung sa iba to, kung sa private nyo hihiramin yung arkilahin yung bako mga kabukid, dito sa amin is 3.5 isang araw. So mahal mga kabukid. Dito crudo lang, tapos bigay ka lang sa operator, kasi nga ano ng munisipyo, may babayaran ka lang konti sa munisipyo. Yun. So nakatipid din ako. Kulang-kulang 9,000, 9,000 lang nagastos ko rito mga kabukid sa crudo, sa operator, tapos sa mga PVC nagastos ko. So ngayon kikita nyo yan, may isla tayo, gagawin ko ng kubo ron para istakan ng pagkain ng pigs, kasi malayo doon. Idediretso ko pa yan mga kabukid. Tapos ito ipapasuyod ko, elevated siya, medyo pababa lang konti ron sa outlet number 2 natin, para doon lahat may ipon ng tilapia kapag nag-harvest tayo. Ayan mga kabukid. Dito kasi sa amin 3.5 ang isang oras, per oras ang bako rito sa amin kapag ka sa private. Pero pag sa public, sa munisipyo nyo lang din, may bako ron, pwede nyong hiramin, crudo lang, at saka may konting babayaran lang sa treasury office. Dito sa amin yun, ewan ko sa inyo mga kabukid. Ayun, 9,000 lang o kulang 10,000. Kung may lupa lang din kayong malaki, pwede nyo lang gawing pispan mga kabukid. Yun. Katapos doon, prepare na tayo, kailangan patuyuin muna to. Buhay ang mga kanal natin dito, kanal 2 doon papunta ron sa mga una-una nating pispan, para pag nagpatuyo tayo diretso lang. Ayan, papunta ron sa ilog. Mababa naman na tong parteng to. Ganon din doon sa kabila, may kanal din doon, para pag nagpatuyo din tayo doon sa 3 pispan natin doon, dire-diretso lang din doon. Importante sa pispan mga kabukid yung source ng tubig, unang-una. Pangalawa, outlet mo. Yun, kailangan natutuyuan pag nag-harvest ka, para hindi ka nagagamit ng makina. Ngayon yung PVC natin, oh. Papasuyod pa natin yan para maganda, magpantay. Pero elevated siya pababa, papunta ron sa outlet number 2. So yun lang mga kabukid ang ating video ngayon sa paggagawa ng ating pispan gamit ang bako. Kasi kung mano-mano to mga kabukid, baka buwan ng abutin. Yun. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, BNOS channel, baka pwede naman pa-subscribe mga kabukid, BNOS channel. Yun. Salamat!